Good day mga ka-friendship! Today po, samahan niyo ako at itutur ko kayo sa aming munting negosyo, ang paggawaan ng tinapat daing. We're located po pala dito sa Rosario, Cavite. Nag-wholesale din po kami at nagre-retail. Simulan po natin sa pagpipili ng isda. Ito po yung tinatawag nilang galunggong na babae. Pinipili po maigi dito yung tatapahin at yung dadaingin. Kailangan po kasi yung tapahin makapal po yung tiyan. Yung daingin naman po manipis. Kasi kapag po manipis ang tiyan ng isda, sasabog po yun pag niluto, magiging reject. Sayang naman po. Kaya po pinipilian nila yan isa-isa at sa tiyan po sila nagbabase. Tapos ito naman po yung galunggong na lalaki. Bilugan po siya. Same po sa babae, pinipili din po isa-isa yung tatapahin mo at yung dadaingin. Para maganda po talaga yung quality ng tapahin. Pagkatapos po pilihan ng isda, ibibilad po siya ng ganyan. Ikakamada po siya isa-isa, hindi dikit-dikit at hindi rin po patong-patong para po pantay ang pagkakatuyo niyan. Pagkatapos po isalansa ng ganyan, ibibilad na po natin yan sa taas. Kapag natuyo na po ng ilang minuto, babalik na rin na po natin yung kabilang side para po matuyo din po yung sa kabila para hindi masira pag niluto. Ito naman po yung mga napili nating daingin. Dinadaing na po nila yung isda. Pinibilisan po talaga nila ang pagdadaing kasi nahabol po natin yung araw. Kasi pag tanghali na, hindi na po agad basta yan matutuyo agad. Kaya kailangan bilisan. O, sino ka dyan girl? Wala ka pera ngayon, no? Sideline ka. Gala ka kasi. O, tiyaga ka dyan. Wala na tayong pang-liftin. Pagkatapos po magdaing ngayon na po, ipababad na po natin yung sa patis. Yan po yung purong patis na nakikita niyo madalas sa palengke. Pagkatapos po, ito naman po patutuluin na natin at ibababad na po natin sa suka na may bawang. Nang ilang minuto tapos po, ibibilad na natin, ikakamada po natin siya ng ganyan. Hindi po din dapat dikit-dikit at patong-patong para po pantay ang pagkakaluto. Kaya medyo talagang matrabaho po ang paggawa nito. Kaya huwag nyo naman po kami baratin. Tapos sasabihin nyo ang mahal ng isda kung alam nyo lang. Ang hirap po ng paggawa nito. Tapos ibibilad na po na ganyan. Tapos pabalik na rin na po yan. Pag natuyo na yung kabilang side tulad sa tinapa, pabalik na rin po natin para pantay ang pagkatuyo. Ito na nga po pala yung mga binilat kaninang pangtapa. Iluluto na po yan. Yan po yung patis. Diyan din po kinukuha yung pambabad ng daing. Iluluto po yan maigi. Kaya imposible pong hilawang makuha yung tinapa, lalo na kung medyo maputla yung tinapa. Kasi luto na po yan bago po yan pausukan. Minsan po kasi maputla yung tinapa, lalo na kung maulan. Ang tagal po talagang magpausok. Mainit pa po yan, kailangan na yan isalansan dyan. Kaya bawal ka mag-inarte dito. Pakapalan ng kalyo talaga sa kamay ito. Kasi kung paantayin pa natin lumamig yan, aabutan tayo ng gabi dyan. Nakaw, matagal po kasi talagang magpausok. Kung maabot po ng 2 to 3 hours, lalo na kung maulan, mas matagal po talaga kumulay yung usok sa isda. Hindi po natin hinahaluan ng mga food coloring at kung ano-ano pa. Puro lang po talaga, walang halong chemical. Ang gawa natin talagang malasa. Kaya lasag-lasan niyo po yung usok sa isda. Yan, umuusok pa po, kinakamatan na natin na ganyan. O, sino ka dyan girl? Bawal ka mag-inarte at gala ka. Marami pa tayong bayarin. Kaya ikaw, hala, sige, kamada. Kailangan po natin punuin yan. Tapos isasalansan po dapat natin yan ng walang hawang kasi masusunog po yung isda kapag may mga bakante-bakante dyan. Kaya dito, kailangan patong-patong po yung mga tiyan ng isda. Hindi mo totally patong. Yung mga tiyan lang po, dikit-dikit. Para po pag inusukan, hindi po masusunog at mag-aapo yung ating tapahan yan. Pagkatapos po yan, mapuno na yan, didiligan na po natin yung isda. Kung pagdidilig po, para po mawala yung mga namumungasin at hindi po maalat yung isda natin. Kaya kailangan natin diligan mabuti. Pagkatapos po, ipapasok na po natin siya dito sa tapahan. May 3 po kaming butas ng tapahan. Kada isang butas po, 2 ang kasya dyan. Kaya kaya natin magawa ng maraming isda. Kaya kung order kayo, PM nyo lang po ako. Ilalagay ko po yung caption ng page namin sa taas. Tapos pagkatapos po yan, ilalagay na po yung baga. Tapos po pagkalagay ng baga, lalagyan po nila ng ilang karton para po naman mas magbaga pa ng matagal yung sa loob kasi matagal po pausukan yan. Pagkalagay po niyan, lalagyan naman po ng maraming mugmug. Yung mugmug po talaga ang nagpapausok dyan. Yung mugmug po natin, wala pong halong chemical yan. Yan lang po yung pinagtabasan ng mga kahoy na walang hinahalong kahit na ano kasi bawal yun at lalasa sa isda. Kaya lasag
tiklasan nyo naman po yung tinapa natin. Lasang usok lang po talaga. Pagkatapos po niyan, ikukulog na po yan ng mga 2 to 3 hours. Antayin natin kumulay. Tapos ito na po yung mga daing na natapos natin ibilad. Kinakamada na po nila. Tinaayos ng salansan. Nakita nyo naman po pagsasalansan. Hindi po basta-basta yan. Kinakamada po ng ayos yan para hindi po talaga masira yung isda natin. Ayan. Ang gagaling po talaga ng aking mga labor. Napakasisipag at napakagaganda pa. Pagkatapos po ito na po yung mga tinapa natin. Luto na. Kita nyo naman, ang ganda ng kulay talaga niyan. Wala kayong nakitang hinalo-halong mga food coloring dyan. See the look? O, diba? Maganda na, mabango pa. Quality, sariwa, at talaga namang malinis ang pagkakagawa. Kitang-kita nyo naman po yan. O, see the look? Tapos ito na po yung mga finished product natin. Nagba-vacuum seal din po kami. May per kilo. Kung pang-export nyo po, meron din po tayo. Ilalagay ko po yung caption ng page namin sa taas. Click nyo lang po, order lang po kayo kung gusto nyo. PM nyo lang po ako anytime, open po ako. Maraming salamat po sa inyo. Sana po nag-enjoy kayo sa aming munting negasyon. Maraming salamat po.